Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 30 taon ng dedikasyon sa paggabay sa ating mga senior citizen, lalo na sa mga aspetong personal at madalas ay hindi na pag-uusapan sa kanilang buhay. Nakasalamuha ko na po ang libu-libong kalalakihan na higit 50 anyos at personal ko pong nasaksihan ang kalituhan at katahimikan na bumabalot sa usapin ng kalusugang sexual habang tayo ay nagkakaedad. Hindi lamang po ako nagsasalita bilang doktor, kundi bilang isang tao na nakita ang sarili niyang henerasyon na nakikipagbuno sa mga pagbabagong ito. Madalas nagtatanong, normal pa ba ito? May mali ba akong ginagawa? Isang gabi, isang 73 taong gulang na lalaki ang mag-isang nakaupo, ginagawa ang isang bagay na hindi na mabilang kung ilang beses na niyang ginawa. Isang bagay na karaniway hindi nakasasama at nagdudulot pa nga ng ginhawa. Ngunit ang pagkakataong iyon ay hindi nagtapos tulad ng dati. Nang gabing iyon, hindi lamang niya nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Nawalan siya ng isang piraso ng kanyang sarili na hindi na niya maibabalik. At ang nakagugulat na bahagi, hindi ito dahil siya ay nagsalsal. Ito ay dahil sa kung paano niya ito ginawa at kung ano ang hindi niya nalalaman. Oo, ang pagsasalsal sa katandaan ay maaaring tahimik na makasira sa mga aspeto ng inyong kalusugan na sinusubukan ninyong pangalagaan maliban na lamang kung maiintindihan ninyo ang mga katotohanang ibabahagi ko. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay nagsasalsal sa parehong paraan mula pa noong sila'y mga 20 anyos. Ngunit ang ating katawan, utak at puso ay hindi na gumagana sa parehong paraan paglampas ng 60. Ang dating simpleng pagpaparaos ay maaari na ngayong dahan-dahang umubos ng inyong lakas, enerhiya at maging ng inyong kumpiyansa. Kaya bakit bihira itong mapag-usapan? Bakit karamihan sa mga lalaki ay nagpapatuloy sa mga gawaing ito sa loob ng mga dekada nang hindi namamalayan na tahimik silang nagbabayad ng halaga na hindi naman nila pinahintulutan? Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 sikreto tungkol sa pagsasalsal na karapat-dapat malaman ng bawat nakatatandang lalaki. Ito ang mga katotohanan na maaaring maprotektahan ang inyong prostate, mapalakas ang inyong sirkulasyon at matulungan kayong manatiling aktibo sa sexual na paraan, ligtas at kontento hanggang sa inyong edad na 70 at higit pa. Hindi ito mga babala para takutin kayo. Ito ay mga aral na idinisenyo para bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at hindi pa huli ang lahat para bawiin ito. Manatili po kayo sa akin dahil ang huling sikreto ang siyang maaaring magdulot ng pinakamalaking pagkakaiba sa kung gaano katagal kayong mananatiling malusog, nagsasarili, at may kakayahang sexual. Hindi ninyo ito maririnig sa karamihan ng mga doktor, ngunit pagkatapos basahin ito, nanaisin ninyong sanay may nagsabi sa inyo nito ng mas maaga. Simulan na po natin. Ngayong nabasag na natin ang katahimikan at naihanda na ang lahat, tuklasin na natin ang 5 sikreto tungkol sa pagsasalsal na hinahangad ng maraming nakatatandang lalaki na sana'y mas maaga nilang nalaman
mga katotohanang maaaring nagligtas ng kanilang kumpiyansa, nag-ingat sa kanilang kalusugan, at nagpabago sa paraan ng kanilang pagtanda magpakailanman. Unang sikreto, ang inyong ereksyon ay hindi na buong kwento at ayos lang yon. Mayroong isang sandali sa buhay ng bawat nakatatandang lalaki kung kailan napagtatanto niyang hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Mas mabagal na ang daloy ng dugo, iba na ang mga pakiramdam, at ang dating walang kahirap-hirap ay nangangailangan na ngayon ng pag-iisip, pasensya, at madalas pagkadismaya. Para sa marami, ang sandaling ito ay nagdudulot ng tahimik na pagkapraning, isang tinig sa loob na bumubulong, "Siguradong may mali sa akin." Pero narito ang sikretong hindi kailanman sinabi sa atin. Ang inyong ereksyon ay hindi na buong kwento at ayos lang yon. Ang katotohanan, ang ating henerasyon ay lumaki na itinutumbas ang tagumpay sa seksualidad sa pagganap. Ang tigas ay nangangahulugang kalusugan. Ang tagal ay nangangahulugang kapangyarihan. Kung hindi mo kayang tumayo sa okasyon, may sira, may pumapalya. Ngunit ang mga ideyang iyon ay itinanim sa ating kabataan, pinalakas ng mga pelikula, magasin at isang hindi makatotohanang pananaw sa pagkalalaki. Habang tayo'y tumatanda, walang nag-update ng manual para sa atin. Walang tumabi sa atin para sabihing, "Hoy, nagbabago ang katawan mo," pero hindi ibig sabihin niyan ay nabawasan ang pagkalalaki mo. Nagkaroon ako ng mga pasyente, mga lalaking nasa edad 60, 70 at kahit 18 na umupo sa aking harapan, may luha sa mata, kumbinsido na ang kanilang kawalan ng kakayahang magkaroon ng ganap na ereksyon ay nangangahulugang nawala na ang kanilang pagkalalaki. Ang hindi nila namamalayan ay ang katawan ay simpleng lumilipat sa isang bagong yugto kung saan ang focus ay nagbabago mula sa tigas patungo sa koneksyon, mula sa pagganap patungo sa presensya. Hinahanap pa rin nila ang intimasya, ninanais pa rin ang pagiging malapit, ngunit nalilito sila dahil hindi kailanman sinabi sa kanila na ang orgasmo at ereksyon ay hindi iisang bagay. Opo, tama po ang nabasa ninyo. Maaari pa rin kayong makaranas ng malalim at kasiyasyang pagpaparaos kahit walang ganap na ereksyon. Ang orgasmic function ay gumagana sa hiwalay na sistema, ngunit karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi ito alam. Hindi sila kailanman naturuan tungkol sa mga pagbabagong kaakibat ng edad. Hinahayaan silang mag-isa na bigyang kahulugan ang mga pagbabagong ito bilang kabiguan sa halip na ebolusyon. Bakit ito isang napakatagong sikreto? Dahil hindi pinag-uusapan ng ating lipunan ang sexualidad ng mga tumatandang lalaki. Pinag-uusapan natin ang mga tableta at mga remedyo, ngunit hindi ang tungkol sa pag-unawa. Hindi ito binabanggit ng mga doktor. Hindi nagtatanong ang mga pamilya. At karamihan sa mga lalaki ay labis na nahihiya upang pag-usapan ito ng hayagan kahit sa mga kaibigan. Ang resulta, mga henerasyon ng mga nakatatandang lalaki na tahimik na nakikipaglaban sa pagkakasala, kalituhan at kahihiyan dahil sa isang bagay na lubos na natural. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Carlos, isang 72 taong gulang na lalaking nakasama ko kamakailan. Dumating siya na bigo, nahihiya at handa nang sukuan ang kanyang buhay sexual. Sabi niya, "Dok, para bang bukas,
ang ilaw pero walang tao sa bahay. Nag-usap kami. Hinimay namin ang mga dekada ng tahimik na mga palagay. Ipinaliwanag ko na ang kasiyahan ay hindi nawawala. Ito'y nagbabagong anyo, na sa kaunting pasensya at habag sa sarili, maaari pa rin niyang matamasa ang sexual na kasiyahan sa ibang paraan nga lang. 2 buwan makalipas, sinabi niya sa akin na may nararamdaman siyang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon pag-asa. Kaya naman, napakahalaga ng unang sikretong ito. Kapag binitawan mo ang presyon na mag-perform at sinimulan mong tuklasin kung ano talaga ang masarap sa pakiramdam, isang buong bagong mundo ang magbubukas. Ang paghaplos ay nagiging intensyonal. Ang oras ay nagiging iyong kakampi, hindi kaaway. At ang intimasya, maging sa sarili man o sa kapareha, ay muling nagiging makabuluhan, hindi sinusukat sa tigas kundi sa presensya. Kailangang marinig ng mga nakatatandang lalaki ang katotohanan ito, hindi lamang mula sa mga doktor, kundi mula sa isa't isa. Hindi ka sira. Ikaw ay umaangkop. At ang pagbabagong iyon ay hindi isang hatol na kamatayan. Ito ay isang paanyaya na muling tuklasin ang iyong katawan sa paraang hindi mo kailanman nagkaroon ng panahon noon. Ngunit bakit hindi ito alam ng mas maraming lalaki? Bakit hindi tayo tinuturuan na ang ating sexual na pagkakakilanlan ay higit pa sa anatomiya? Dahil nabubuhay tayo sa isang kultura na pumupuri sa kabataan at binabalewala ang pagtanda, lalo na pagdating sa sexualidad ng lalaki. At gayunpaman, mas malaki ang nawawala sa atin dahil sa katahimikan kaysa sa ating inaakala. Panahon na upang basagin ang katahimikang iyon para sa ating sarili at para sa mga susunod na henerasyon. Kaya kung nararamdaman mong may mali, nais kong malaman mo ito, hindi lang ikaw. At hindi pa huli ang lahat. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos sa edad. Muli, itong nagsisimula sa pag-unawa. Maaaring hindi na sentro ng entablado ang ereksyon, ngunit ang posibleng mangyari kapag binitawan mo ang inaasahang iyon ay maaaring mas makapangyarihan pa. At kung pag-uusapan natin ang makapangyarihan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsasalsal pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa inyong mga emosyon, inyong stress, at inyong kalusugang pangkaisipan. Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang isang katotohanan na karamihan sa mga lalaki ay hindi naririnig ang lihim na emosyonal na dahilan kung bakit napakaraming senior citizen ang bumabaling pa rin sa sariling pagpaparaos at kung bakit ang pagbabalewala rito ay maaaring tahimik na umuubos ng inyong enerhiya araw-araw. Manatili po kayo sa akin. Ito'y makagugulat sa inyo. Ikalawang sikreto, ang pagsasalsal ay hindi lamang sexual, ito'y emosyonal at neurological. Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ang pagsasalsal ay tungkol lamang sa pagpaparaos, isang sandali ng pisikal na kasiyahan, isang pribado likas na gawain na walang mas malalim na kahulugan. Ngunit pagkatapos ng mahigit 3 dekadang pakikisalamuha sa mga nakatatandang lalaki, may naunawaan akong isang bagay na higit na komplikado at sa totoo lang, higit na mahalaga.
ang pagsasalsal, lalo na sa inyong edad si San 70 at higit pa, ay hindi lamang sexual. Ito'y emosyonal, ito'y neurological, ito'y psikolohikal. At ang dahilan kung bakit hindi ito alam ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay simple. Walang sino man ang nagsabi sa atin. Walang sino man ang nag-isip na interesado pa tayo sa kasiyahan, lalo na't kailangan pa natin ito upang makaramdam ng kabuuan. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Nicanor, isang retiradong veterano na nasa huling bahagi ng kanyang edad 70. Lumapit siya sa akin, hindi dahil nahihirapan siya sa pisikal, kundi dahil pakiramdam niya'y emosyonal siyang patagmanhid, walang koneksyon, para bang ginagawa na lang niya ang mga bagay-bagay sa buhay. Habang kami nag-uusap, naging malinaw na ang pagsasalsal ay naging isang bagay na ginagawa niya hindi para sa kasiyahan, kundi para sa kapayapaan. Nakatutulong ito sa kanyang pagtulog. Pinapakalma nito ang kanyang mga ugat pagkatapos ng mga araw na puno ng stress. Ito ay sa kanyang mga salita ang kanyang reset button. At gayunpaman, hindi niya kailanman na ikonekta iyon. Akala niya'y kumakapit lang siya sa isang ugali mula sa kanyang kabataan. Hindi niya kailanman napagtanto na ang maliit at pribadong gawaing ito ay nagsisilbi pala sa isang mas malaking layunin, regulasyong emosyonal. At hindi siya nag-iisa. Ipinakita ng siyentipikong pananaliksik na maraming lalaking higit sa 100 anyos ang gumagamit ng pagsasalsal bilang paraan upang pamahalaan ang stress, kalungkutan, pagluluksa, at maging ang takot. Hindi lamang ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa pag-ugat. Ito ay tungkol sa muling pagkuha ng pakiramdam ng kontrol kapag napakaraming bagay sa ating paligid ang tila walang katiyakan. Ngunit dito, ito nagiging komplikado dahil karamihan sa atin ay hindi kailanman tinuruang tingnan ang ating buhay emosyonal, lalo na kung paano ito kumokonekta sa ating mga gawaing sexual. Tayo'y mga lalaki. Pinalaki tayong magpakalalaki. Manatiling matatag kimkimin ang lahat. Kaya kapag natagpuan natin ang ating sarili na hinahaplos ang sarili, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa kalungkutan o pagkabalisa, hindi natin naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. At kung walang pag-unawang iyon, nanganganib tayong gawing hungkag o kahit na mapaminsala ang isang bagay na potensyal na nakagagaling. Kaya mahalaga ang sikretong ito. Ang pagsasalsal sa katandaan ay madalas nagiging isang mekanismo sa pagharap sa mga problema, coping mechanism. At kapag ginamit ng may kamalayan, maaari itong maging malusog kahit na terapeutiko. Ngunit kapag ginamit ito ng walang kamalayan, maaari itong magsimulang umubos sa iyo, hindi dahil masama ang mismong gawain, kundi dahil hindi ka na presente habang ginagawa ito. Ikaw ay namamanhid sa halip na kumokonekta. At dahan-dahan tahimik, maaari nitong hilahin palabas ang saya at sigla sa iyong buhay. Kailangan din nating pag-usapan ang chemistry ng utak. Pagkatapos ng orgasmo, naglalabas ang iyong utak ng makapangyarihang mga neurochemical oxytocin, dopamine, serotonin, lahat ay nakaka-impluwensya sa mood, pagtulog, motibasyon, at maging sa memorya. Ang paglabas na iyon ay maaaring isang biyaya para sa mga senior citizen
na nakikipaglaban sa depresyon o insomnia. Ngunit muli ito'y epektibo lamang kung may kamalayan ka sa iyong ginagawa at kung bakit. Kadalasan ang mga nakatatandang lalaki ay naka-autopilot. Ang parehong rutina, parehong mga iniisip, parehong tiyempo, at ang utak ay nagsisimulang maging patag. Hindi na ito tumutugon ng may parehong enerhiya dahil hindi ito nasisigla sa bago o makabuluhang paraan. Kaya napakahalagang baguhin ang inyong pananaw. Huwag isipin ang pagsasalsal bilang isang aktibong ugali. Isipin ito bilang isang gawain ng kamalayan. Tanungin ang sarili, ginagawa ko ba ito upang kumonekta sa aking sarili o upang iwasan ang isang bagay na ayaw kong maramdaman? Pinipili ko ba ang sandaling ito ng may kamalayan o pinupunan ko lang ba ang isang kawalan? Ang katotohanan, walang nagturo sa atin ng ganitong antas ng introspeksyon dahil matagal nang binabalewala ang emosyonal na buhay ng mga lalaki, lalo na habang tayo'y tumatanda. Inaakala ng mga tao na tumitigil na tayong makaramdam na nagiging mga batong walang emosyon, hindi natitinag at walang interes. Ngunit hindi iyon kailanman naging totoo. Mas marami tayong nararamdaman ngayon kaysa noong bata pa tayo. Mas gumaling lang tayong magtago nito. At minsan ang tanging lugar kung saan natin ito inilalabas ay kapag tayo'y lubos na nag-iisa. Kaya hayaan ninyong ito'y maging isang panawagan upang dalhin ang kamalayang iyon sa liwanag, upang parangalan ang emosyonal at neurological na bahagi ng inyong sexualidad, upang itigil ang pagkukunwaring ang paghaplos ay paghaplos lamang. Dahil hindi, ito'y alaala, ito'y emosyon, ito'y paraan ng pag-iral. At kapag ginamit ng matalino, maaari rin itong maging nakagagaling. At ngayon narito ang bahaging hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki, lalo na iyong matagal nang hindi aktibo sa sexual na paraan. Bagamat maaaring pag-inhawahin ng pagsasalsal ang kaluluwa, maaari rin nitong protektahan ang katawan. Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang isang sikreto na maaaring magligtas sa inyong kalusugang sexual sa darating na mga taon, ang tahimik na katotohanan tungkol sa gamitin mo o mawawala ito, at kung ano talaga ang nangyayari sa katawan ng lalaki kapag huminto na sa pagiging aktibong sexual pagkatapos ng edad 60. Hindi ninyo gugustuhing palampasin ang susunod. Ikatlong sikreto. Ang panuntunang gamitin mo o mawawala ito ay totoo, ngunit hindi lubos na nauunawaan. Mayroong isang masakit na katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Pagdating sa inyong kakayahang sexual, kung hihinto kayo sa paggamit nito, maaari talaga itong mawala. Ngunit ang halos walang nagpapaliwanag ay kung paano iyon nangyayari o kung gaano kalalim nitong naaapektuhan hindi lamang ang inyong buhay sexual, kundi ang inyong buong pagkatao. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tahimik na mga pagbabagong nangyayari sa loob ng inyong katawan sa paglipas ng panahon, at kung bakit napakaraming mabubuting lalaki ang nagtatanong, bakit wala nang gumagana? Gayong ang sagot ay matagal nang nakatago sa katahimikan. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na kumikipot ang mga daluyan ng dugo
Nagiging hindi na gaanong sensitibo ang mga dulo ng nerve endings at nagsisimulang mawalan ng elastisidad ang mga tissue sa ari ng lalaki. Hindi ito mga basta-bastang pangyayari. Ito'y mga biolohikal na tugon sa isang simpleng bagay, kawalan ng aktibidad. Tulad ng isang kalamnan na lumiliit kapag hindi ginagamit ang inyong sistemang sexual, ay nagsisimula ring magsara kapag hindi ito nagagamit. At narito ang bahaging dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay walang ideya na nangyayari ito hanggang sa ito'y nakatanim na. Masyado ko na itong nakita ng maraming beses sa aking praktika. Isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang edad, 70 o 70, ang nakahanap ng bagong kapareha pagkatapos ng maraming taong pag-iisa. Marahil siya'y biyudo, marahil diborsyado, marahil sumuko na lang siya sa intimasya pansamantala. At ngayon kapag sa wakas ay nakaramdam siyang muli ng pagnanasa, natuklasan niyang hindi sumusunod ang kanyang katawan. Hindi lamang ito medyo mas mabagal. Iba na ito. Manhid hindi tumutugon, minsan pa nga'y masakit. At ang pinakamasaklap, nagsisimula siyang isipin na may mali sa kanya, gayong ito'y isang perpektong inaasahang resulta ng matagalang hindi paggamit. Bakit hindi ito sinasabi sa mga lalaki ng mas maaga? Bakit ang pangunahing katotohanan ito ay iniiwan sa halos bawat pag-uusap tungkol sa pagtanda? Dahil ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60 ay itinuturing pa ring opsyonal na parabang ang kasiyahan, paggana at pagiging malapit ay hindi na mahalaga kapag pumuti na ang inyong buhok. Ito'y isang malupit na alamat at ninanakaw nito sa libu-libong nakatatandang lalaki ang pagkakataong mapanatili ang isang bagay na maaaring nanatiling masigla sa kaunting atensyon lamang sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Ramon. Siya ay 74 anyos nang pumunta sa akin. Mahigit isang dekada na siyang walang intimasya sa sinuman. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil napagod na siya sa buhay. Pumanaw ang kanyang asawa. Nasanay siya sa pag-iisa at dahan-dahan tuluyan na siyang huminto sa paghaplos sa sarili. Nang makakilala siya ng bago, labis siyang natuwa, ngunit nalito nang hindi tumugon ang kanyang katawan. Sinubukan niya ang mga tableta, krema, mga aparato. Walang gumana tulad ng kanyang inaasahan. Dahan-dahan kong ipinaliwanag na ang kanyang nararanasan ay hindi dysfunction. Ito ay disuse o hindi paggamit. Ang panloob na arkitektura ng kanyang ari ay dahan-dahang nanghina, atrophied. Kumipot ang mga daluyan ng dugo. Naging manhid ang mga signal ng nerbiyos. Walang nagbabala sa kanya na maaaring mangyari ito. Ngunit narito ang bahaging nagbibigay pag-asa. Sa paglipas ng panahon, banayad na estimulasyon at tuloy-tuloy na aktibidad, kahit sa sarili lamang, nagsimula siyang makapansin ng pagbabago. Hindi ito isang himala. Hindi ito nangyari magdamag, ngunit ito'y totoo. Naalala ng kanyang katawan dahan-dahan. Bumalik ang kanyang kumpiyansa at kasama nito ang kanyang pakiramdam na buhay siya sa mga paraang akala niya'y matagal nang nawala. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasalsal, lalo na sa mga huling taon, ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito'y tungkol sa pagpapanatili, maintenance. Pinananatili nitong dumadaloy
ang dugo sa mga maselang tissue. Nagbibigay ito ng signal sa iyong katawan, mahalaga pa rin ito. At nakikinig ang iyong katawan. Hindi mo lamang pinananatiling buhay ang isang tungkulin. Pinananatili mong buhay ang iyong sarili sa mga paraang malalim na personal at emosyonal na nag-uugat. Napakaraming lalaki ang nag-iisip na kung wala silang karelasyon, hindi na sulit panatilihin ang kanilang kalusugang sexual. Ngunit iyon ang pinakamalaking hindi pagkakaunawaan sa lahat. Hindi mo kailangan ng kapareha upang manatiling masigla sa sexual na paraan. Kailangan mo lamang ng presensya, pagkamausisa at pagiging tuloy-tuloy. At ang magandang katotohanan ay ang araw-araw o lingguhang atensyon ay maaaring magbigay daan sa iyo balang araw na muling pumasok sa intimasya kasama ang ibang tao ng may buong presensya at kakayahan dahil hindi mo kailanman hinayaang mamatay ang bahaging iyon sa iyo. Huwag hintayin ang isang darating na kapareha upang muling matuklasan ang iyong katawan. Panatilihing matatag ang relasyong iyon sa iyong sarili dahil sa sandaling bitawan mo ito, magsisimulang makalimot ang katawan. At kung gaano katagal itong makalimot, mas mahirap itong maalala. At may isa pa kung nakikitang nakatagong panganib ng paulit-ulit isa na bihirang makilala ng mga lalaki hanggang sa napahina na nito ang kanilang gana, kanilang enerhiya at maging ang kanilang pagnanasa para sa tunay na intimasya. Sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat ng lalaki ay bumaling na, lalo na kapag sila'y nag-iisa, ngunit maaaring tahimik na binabago ang wiring ng inyong utak sa pinakamasamang posibleng paraan. Ang susunod na sikretong ito ay maaaring mas malaki ang nawawala sa inyo kaysa sa inyong inaakala. Manatili po kayo sa akin. Ika-4 na sikreto. Maaaring sinisira ng pornografiya ang inyong sexual na reflex nang hindi ninyo nalalaman. Kapag kayo'y nag-iisa, lalo na bilang isang nakatatandang lalaki, madaling mahulog sa mga gawi na parang nagbibigay ginhawa. Hating gabi, tahimik ang bahay. Inaabot ninyo ang pamilyar ang inyong telepono tablet, marahil ang inyong laptop. Ilang pindot lang at nanonood na kayo ng isang eksena na nangangako ng mabilis na kasiyahan. Hindi ninyo na ito iniisip, automatiko na. At sa sandaling iyon, epektibo ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, may kakaibang nagsisimulang mangyari. Napapansin ninyong mas mabilis nang kumukupas ang inyong pagkaantig. Mas mapurol na ang pakiramdam ng sukdulan. Ang inyong tunay na interes sa intimasiya sa totoong buhay ay nagsisimulang maglaho. Hindi ninyo nararamdamang sira kayo, ngunit may pakiramdam na mali. Ito mismo ang nakatagong halaga ng isang ugali na masyadong matagal nang hindi napipigilan. Ang pornografiya sa inyong katandaan ay maaaring tahimik na sinisira ang inyong natural na sexual na reflex at karamihan sa mga lalaki ay walang kamalay-malay na nangyayari ito. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, ito'y tungkol sa agham. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mga lalaking nasa edad 60, 70, kahit OP nalilito kung bakit hindi na sila tumutugon sa haplos tulad ng dati, kung bakit naging patag na ang kanilang interes sa tunay na babae, tunay na sandali. Isinisisi nila ito sa edad, hormones, stress.
Ngunit madalas ang tunay na salarin ay ang sobrang estimulasyon mula sa mga dekada ng paggamit ng pornografiya at hindi tulad ng ating naranasan noong kabataan, ang mga kahihinatnan ngayon ay mas malalim. Nakikita ninyo ang inyong utak ay may tinatawag na reward system o sistema ng gantimpala. Ito ang bahaging nagsasabi sa inyo kung ano ang gugustuhin, hahanap-hanapin, at kung ano ang masarap sa pakiramdam. Kapag nanonood kayo ng matinding pornografiya, lalo na kapag nag-iisa ang inyong utak, ay binabaha ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan. Sa simula, napakasarap nito sa pakiramdam. Ngunit tulad ng anumang droga, nagsisimulang umangkop ang inyong utak. Nagsisimula itong mangailangan ng mas maraming visual na input, mas maraming kabaguhan, mas maraming gulat. Ang dating nakakaantig sa inyo ay halos hindi na napapansin. Tumaas ang inyong threshold o antas ng kailangan para maantig. At habang tumataas ito, bumababa ang inyong koneksyon sa tunay na intimasya ng tao. Ang nagpapaging makanganib nito para sa mga nakatatandang lalaki ay hindi na kasing flexible ng dati ang ating mga utak. Ang plasticity, ang kakayahang bumangon muli at bumuo ng bago at malusog na mga pattern ay bumabagal sa pagtanda. Kaya kung umaasa kayo sa pornografiya sa loob ng maraming taon, lalo na bilang inyong pangunahing mapagkukunan ng sexual na estimulasyon, ang mga koneksyon sa inyong utak ay nagiging matigas at sa paglipas ng panahon, humihinto ito sa pagtugon sa mga natural na pahiwatig tulad ng alaala, imahinasyon o kahit na mapagmahal na pisikal na haplos. Ito ang tinatawag kong arousal fatigue o pagkapagod sa pagkaantig, at ito'y karaniwan sa mga tumatandang lalaki. Ang pinakamasaklap karamihan ay hindi man lang ito pinaghihinalaan. Iniisip nilang nawawalan sila ng gana sa sex dahil sa edad o gamot o stress. Hindi nila namamalayan na ito'y dahil ang kanilang utak ay nasanay na lamang tumugon sa matindi at artipisyal na imahe at ngayon ay hindi na ito umiilaw para sa tunay na bagay. Minsan ay nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Mang Ernesto, 78 taong gulang byudo retirado. Nagsimula siyang manood ng pornografiya gabi-gabi para lang makaramdam ng pagiging malapit sa sinuman. Sa simula nagdulot ito ng ginhawa, ngunit pagkaraan ng 1 taon, napagtanto niyang wala na siyang maramdaman, kasama ang ibang tao kahit na emosyonal. Para bang nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang mga pandama. Siya'y manhid hiwalay at labis na bigo. Nagtulungan kami upang dahan-dahang maalis ang pagka-adik na iyon. Hindi ito naging madali, ngunit sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang muling kumonekta sa sarili niyang katawan, hindi sa pamamagitan ng mga video, kundi sa pamamagitan ng paghinga, haplos at alaala. Muling nabuhay ang kanyang mga pandama. Huminto siya sa pakiramdam na parang isang lalaking nawawala sa nakaraan at nagsimulang mabuhay muli ng buo sa kasalukuyan. At ito ang katotohanang dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi alam na nangyayari ito. Walang nagbababala sa kanila. Walang nagsasabi kung paano naaapektuhan ng pornografiya ang tumatandang utak. Sa halip, tahimik silang
nawawalan ng koneksyon sa kanilang natural na kasiyahan at iniisip nilang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi ito kailangang maging ganito. Maaari ninyong sanayin muli ang inyong isip. Maaari ninyong i-reset ang inyong sistema ng pagtugon. Nagsisimula ito sa paglayo sa screen kahit pansamantala lang. Hayaan ninyong muling matuklasan ng inyong utak ang simple at makapangyarihang mga sensasyon ng inyong sariling katawan. Huminga, dahan-dahan. Humaplos ng may presensya sa halip na pagganap. Maaaring magulat kayo sa kung ano pa ang inyong mararamdaman, sa kung ano pa ang nasa loob ninyo naghihintay na magising. At kapag nabasag ninyo ang siklong iyon, may magandang mangyayari. Babalik ang inyong imahinasyon. Lalalim ang inyong sensitibidad. At ang inyong pagnanasa para sa tunay na koneksyon, maging sa sarili man o sa iba, ay magsisimulang lumago muli. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa seksualidad. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin nito mula sa isang bagay na tahimik nagnanakaw nito mula sa inyo. Ngunit may isang huling katotohanan na kailangan ninyong marinig, isa na nag-uugnay sa lahat. Dahil ang pagsasalsal kapag ginamit ng may kamalayan ay hindi isang bagay na dapat itago o ikahiya. Sa katunayan, maaaring ito mismo ang sumusuporta sa inyong kalusugan, inyong mood, kahit nasa inyong mahabang buhay. Sa susunod at huling sikreto, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang gawaing matagal nang hindi nauunawaan ay maaaring ang inyong pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa malusog na pagtanda. Manatili po kayo sa akin. Hindi ninyo gugustuhing palampasin ang darating. Ikalimang sikreto, karamihan sa mga doktor ay hindi ito pag-uusapan. Ngunit, ang pagsasalsal ay maaaring maging isang mahalagang sanggalang lifeline. Sa lahat ng aking mga taon ng pakikisalamuha sa mga lalaking higit sa 10 anyos, may isang bagay akong natutunan na dumudurog sa aking puso tuwing naririnig ko ito. Hindi ko alam na okay palang gawin yan sa edad ko. Mahina nilang sinasabi ito. Madalas nakayuko may kaunting hiya sa kanilang boses na para bang nahuli silang gumagawa ng mali isang bagay na hindi nararapat kahit na mapanganib. Ngunit ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Ang pagsasalsal, lalo na sa mga nakatatandang lalaki, ay hindi lamang okay. Madalas ito ay isa sa pinakamalusog na bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili, hindi lamang para sa sexual na kasiyahan, kundi para sa inyong emosyonal na balanse, inyong pisikal na kalusugan, at maging sa inyong dignidad. Ang malungkot na bahagi karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi ito naririnig. At ang dahilan, karamihan sa mga doktor ay hindi ito pag-uusapan. Bakit? Dahil sinanay kaming mag-focus sa kung ano ang mali, hindi sa kung ano ang nagpapanatili sa inyong buo. Tinuruan kaming pag-usapan ang mga gamot, sintomas, operasyon, hindi ang tungkol sa kasiyahan, koneksyon o pagkakakilanlan, at lalo na hindi tungkol sa tahimik at pribadong mga gawi na tumutulong mapanatiling matatag ang isang lalaki. Ang ganoong uri ng usapan ay iniiwan sa labas ng karamihan sa mga silid konsultasyon. At bilang resulta, milyon-milyong lalaki ang naiiwan na nag-iisip ng tahimik kung ang mga bagay na ginagawa pa nila o nais nilang gawin ay kahit papaano'y
kahiya-hiya o mapanganib. At ang katahimikang iyon ang nagiging tunay na panganib. Ituwid po natin ang mga bagay-bagay. Ang pagsasalsal kapag ginawa ng may kamalayan at intensyon ay nag-aalok ng tunay at nasusukat ng mga benepisyo sa kalusugan para sa mga nakatatandang lalaki. Itinataguyod nito ang sirkulasyon sa pelvic region na tumutulong mapanatili ang kalusugan ng tissue. Sinusuportahan nito ang paggana ng prostate sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa katawan na linisin ang mga lumang likido. Pinapabuti nito ang pagtulog sa pamamagitan ng paglalabas ng mga nakakakalmang neurochemical tulad ng oxytocin at serotonin. Pinapaganda pa nito ang mood at tumutulong labanan ang kalungkutan, isang bagay na tahimik na dinaranas ng napakaraming senior citizen. Ngunit higit pa ito sa biyolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag nawalan ng ugnayan ang isang lalaki sa kanyang sexualidad, lalo na sa mga huling taon, madalas siyang nawawalan ng ugnayan sa isang mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Nagsisimula siyang makaramdam na hindi siya nakikita, hindi lamang sa iba kundi sa kanyang sarili. Humihinto siya sa pagtingin sa sarili bilang isang taong karapat-dapat pa rin sa kasiyahan, may pagnanasa pa rin, mahalaga pa rin sa malalim na makataong paraan na iyon. At dahan-dahan, nagsisimulang lumiit ang kanyang mundo. Siya ay hindi lamang tumatanda, kundi lumiliit din sa emosyonal na aspeto. Masyado ko na itong nakita ng maraming beses. Isang lalaking nakasama ko, ang pangalan niya ay si Mang Walter, halos 6 na taon nang hindi nahahawakan kahit ng sarili niya. Pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa, sinabi niya sa sarili na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay na hindi na nararapat na maghanap ng kasiyahan ng mag-isa na marahil ay hindi pa ito malusog. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumilim ang kanyang kalooban. Huminto siya sa maayos na pagtulog. Madali siyang mabalisa. Hanggang sa kami nag-usap, tunay na nag-usap, na nagsimula siyang maunawaan ang papel na ginagampanan ng sexual na haplos sa kanyang emosyonal na kagalingan. Naaalala ko ang sandaling tumingin siya sa akin at sinabing, hindi ko alam na pinapayagan pa pala akong maging lalaki. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin mula noon. Ang katotohanan, napakaraming nakatatandang lalaki ang nagpasok sa kanilang isipan ng ideya na ang sex, lalo na ang solong sex, ay para sa mga bata. Na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ito'y parang bata marumi o hindi kailangan. Ngunit ang paniniwalang iyon ay lubhang mapaminsala dahil ang pangangailangan para sa haplos, pagpaparaos at intimasya ay hindi nawawala sa pagtanda. Nagbabago lamang ito ng anyo. At kung pararangalan natin ang mga pagbabagong iyon, kung haharapin natin sila ng may pagkamausisa at pangangalaga, hindi natin nawawala ang ating sarili. Sa katunayan, bumabalik tayo sa ating sarili sa paraang madalas ay mas malalim at mas makabuluhan kaysa dati. Kaya bakit hindi ito sinasabi sa inyo ng mas maraming doktor dahil marami sa kanila ang hindi komportable? Dahil hindi sila sinanay kung paano pag-usapan ang pagtanda at sexualidad ng may dignidad. Dahil nag-aalala silang magbubukas ito ng pinto na hindi nila alam
kung paano lalakaran. At dahil inaakala nila ng mali na ayaw ninyo rin itong pag-usapan. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Libo-libong nakatatandang lalaki ang nagtatanong ng parehong mga katanungan, nararamdaman ang parehong kawalan ng katiyakan, taglay ang parehong mga takot. At narito ako upang sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Pinapayagan pa rin kayong makaramdam. Pinapayagan pa rin kayong magnais. Pinapayagan pa rin kayong hawakan ang inyong katawan ng may kabaitan at pangangalaga. Ang pagsasalsal ay hindi kabiguan ng koneksyon. Maaari itong maging isang anyo nito, isang tulay sa pagitan ng inyong pisikal na katawan at inyong emosyonal na mga pangangailangan, isang paraan ng pagsasabi sa inyong sarili, mahalaga pa rin ako. Kaya kung nagdadala kayo ng tahimik na mga pagdududa, nag-iisip kung ang inyong mga gawi ay kakaiba o mapanganib o kahiya-hiya, nais kong bitawan ninyo ang mga ito. Ang ginagawa ninyo sa inyong pribadong espasyo ng may presensya at respeto sa inyong sarili ay hindi lamang malusog, ito'y nakagagaling. At sa isang mundo na madalas nakakalimot sa mga nakatatandang lalaki, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang anyo ng paggalang sa sarili na natitira sa inyo. Dahil sa huli ang pagsasalsal ay hindi ang problema. Ang katahimikan ang problema. At kapag nabasag na ang katahimikang iyon, sisimulan ninyong bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na hindi kailanman nawala, naghihintay lamang na maaalala. Conclusion, isang aral sa buhay. Kung nakapaglakbay kayo kasama ko sa 5 sikretong ito, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pananatiling bukas, sa pagiging mausisa, at sa pagiging handang tingnan ang isang paksa na karamihan sa mga lalaking kaedad ninyo ay hindi kailanman hinikayat na talakayin. Ang kahandaang iyon pa lamang ay nagpapabukod tangi sa inyo, ipinapakita nitong hindi kayo handang sumuko, umatras, o hayaang diktahan ng katahimikan ang salaysay ng inyong mga huling taon. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paghamon sa laganap na paniniwala na ang sexualidad ay dapat kumupas sa pagtanda at ang sariling pagpaparaos ay nagiging hindi nararapat. Sa halip natuklasan natin ang mas tapat at nagpapalakas na mga katotohanan. Una, maaaring magbago ang mga ereksyon, ngunit hindi kailangang maglaho ang kasiyahan. Ang inyong katawan ay nag-evolusyon, hindi pumapalya. Ikalawa, ang paghaplos sa sarili ay malalim na emosyonal at neurological, madalas ay isang paghahanap ng ginhawa at koneksyon. Ikatlo, ang prinsipyong gamitin mo o mawawala ito ay totoong totoo. Ang kawalan ng aktibidad, higit pa sa edad, ang maaaring magpabawas sa kakayahang sexual. Ika-4, ang labis na pag-asa sa pornografiya ay maaaring maging sanhi ng pamamanhid ng utak na naglalayo sa inyo mula sa natural at makabuluhang pagkaantig. At panghuli, ang pinakamahalagang sikreto ang pagsasalsal sa katandaan. Kapag ginawa ng may kamalayan, ay maaaring maging isang mahalagang sanggalang para sa inyong pisikal na kalusugan, emosyonal na kagalingan, kumpiyansa, at pagkakakilanlan. Hindi lamang ito mga payo, ito ay mga paanyaya,
mga paanyaya na muling kumonekta sa inyong katawan nang may kabaitan na itigil ang paghusga sa mga pagbabago nito at naitigil ang paghihintay ng pahintulot upang makaramdam. Hindi ninyo kailangan ng kapareha upang maranasan ito ni hindi ninyo kailangang mag-perform tulad noong kayo'y 25 anyos. Kailangan ninyo lamang maging handang makinig sa inyong sarili sa mga senyas na ipinapadala pa rin ng inyong katawan sa tahimik na mga sandali ng pagiging buhay na sa inyo pa ring angkinin. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaki na nakasama sa paglakad ang hindi mabilang na iba pa na natakot na sila'y sira para lamang matuklasan na sila'y kulang lamang sa kaalaman. Mga lalaking inakalang huli na ang lahat para lamang matuklasan na ang katotohanan at pag-unawa ay dumating sa tamang panahon. Narito po ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin, si Dr. Jose Pepe de la Cruz. Maaaring tumanda ang inyong katawan, ngunit ang inyong likas na karapatang makaramdam, kumonekta sa inyong sarili at makaranas ng kasiyahan ay hindi kailanman mawawalan ng bisa. Yakapin ang inyong nag-e-evolusyong sarili ng may pag-unawa at kabaitan. Huwag hayaang diktahan ng katahimikan o mga makalumang paniwala ang inyong kagalingan. Ang inyong paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pangangalaga sa sarili ay nagpapatuloy at ito ay laging balido. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyo, mangyari po sanang ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa pagkarinig ng mga katotohanan ito. Basagin po natin ang katahimikan ng sama-sama.